Nako mga kababayan, ibang level na naman ang giyera sa Ukraine. Sa pagkakataong ito, isang kakaibang sandata ang nadiskubre sa frontline at galing ito sa isang bansang kilala sa madugong diktadura, ang North Korea. Anong ginagawa ng armas ng North Korea sa giyera ng Russia at Ukraine? At paano ito makakaapekto sa buong mundo kapag nagsimula ng gumamit ang Russia ng mga sandata galing sa Pyongyang? Ibig sabihin nito lalong lumalalim ang sabwatan at isang panibagong banta sa pandaigdigang kapayapaan. At ano na naman ito, hindi pa natatapos ang tensyon sa South China Sea. Ang China patuloy sa kanilang bullying tactics. Pero ang tanong, nakukuha ba nila ang gusto nilang mangyari? Ano kaya ang reaksyon ng Pilipinas dito? Samantala, isang malaking koalisyon ng mga bansang ang bumuwelta sa China. Ang US, Japan, UK, Australia at marami pang iba. Sabay-sabay ng umalyado sa Pilipinas. Hanggang kailan magbubulag-bulagan ng China sa desisyong ipinanalo na ng Pilipinas? Handa na ba tayo sa totoo at mataas na level ng depensa? At China binabangga na ang Japan sa himpapawid. Lumipad ng sobra kalapit sa mga eroplano ng Japan. Hanggang kailan titiisin ng mga bansa ang panghaharas ng China sa ere? Mga kababayan, late November 2024, Ukraine sa Kharkiv region, nahuli ng 3rd Assault Brigade ng Ukraine, ang isang kakaibang armas sa frontline. Hindi ito karaniwang weapon ng Russia, hindi rin ito galing China o Iran. Ang nakita nila ay ang Bullseye 4 anti-tank guided missile system ng North Korea. At hindi lang nila ito nakita, pinabagsak nila ito gamit ang drone. Paano nakarating ang isang North Korean anti-tank system sa Ukraine? At sino ang nagpadala nito? Kung totoo itong mga ulat na ito, hindi lang supply ang ibinibigay ng North Korea sa Russia, kundi mismong deadly hardware. Ano ang Bullseye 4? Isang non-line of sight, anti-tank guided missile. May range na humigit kumulang 10 kilometers mas malayo kaysa karamihan sa Western weapons. Ikinukumpara ito sa US Javelin at sa Chinese HJ-12. Pero ang twist? Posibleng umaabot pa raw ito ng 25 kilometers ayon sa Ukrainian site na Militarny. Sa isang video noong July 2024, kita-kita raw na ginagamit na ng Moscow ang Bullseye 4 sa frontline. Isa pang Telegram channel, naglabas ng larawan ng Bullseye 4 sa open area, kuha ng reconnaissance drone. Ayon sa Army Recognition, may 8 launch containers ang sistema. At ito ay isinakay pa sa North Korean version ng Russian BTR-80 armored vehicle. Bakit ginagaya ng North Korea ang BTR-80 ng Russia? At mas mahalaga, bakit in-export ito pabalik sa Russia? Napakalinaw ng senyales. May matinding barter o kasunduan sa pagitan ng Putin at Kim Jong-un. Kung hindi ito armas para sa sarili nilang digmaan, para kanino pa nga ba? Hunyo 2024. Pumunta si Vladimir Putin sa Pyongyang. Doon nila nilagdaan ang isang Mutual Defense Pact, isang kasunduan na magtutulungan sila kung may umatake sa isa. Pero teka, tanong ng lahat, napag-usapan din ba ang armas gaya ng Bullseye 4? Ayon kay David Axe ng Forbes, malamang daw ay yes. Malaking posibilidad daw na hindi lang iisang klaseng armas ang isinusupply ng North Korea, kundi buong linya ng military vehicles. Kung may Bullseye 4, nasusunod na ba ang missile systems or nuclear technology? Kapag pumasok na ang North Korean tech sa laban, ibig sabihin niyan, isa itong indirect na paglahok ng North Korea sa giyera na maaaring simula ng mas malaking alitan. Ang isa pang tanong, ano ang epekto nito sa buong mundo kung totoong kumakalat na ang North Korean weapons sa ibang bansa? Ayon sa The Diplomat, kung napatunayang totoo ang deployment ng Bullseye 4, posibleng ito na ang umpisa ng pag-export ng North Korea ng mas maraming sandata. Hindi lang sa sarili nilang hukbo, kundi sa ibang mga bansang kaalyado. Sino pa ang susunod? Iran? Syria? China? Napakadelikado nito. Hindi lang ito tungkol sa gera sa Ukraine. Ito ay tungkol sa lumalaking alyansa ng mga authoritarian powers na gustong bumaliktad sa umiiral na pandaigdigang batas. Mga kababayan, isang Chinese JH-7 fighter bomber ang lumipad sa layong 30 meters lang sa tabi ng isang YS-11 EB electronic surveillance aircraft ng Japan Air Self-Defense Force.
Anong klaseng diskarte ito? Parang sinasadya, parang nananadya. Japan Defense Ministry, nag-ingay na at naglabas ng babala. Hindi ito isolated incident. Paulit-ulit daw ginagawa ng China ang ganitong klaseng delikadong paglapit. Tanong ulit, ito ba ay lehitimong aksyon ng isang bansa na gustong mangbantay? O ito na ba ang air version ng ginagawa nila sa West Philippine Sea? Noong nakaraang buwan lang, isang Chinese fighter jet na naman ang halos tumama sa isang Japanese Navy surveillance aircraft. At doon yun nangyari habang may dalawang Chinese aircraft carrier na aktibo sa Pacific Ocean. Pinapalibutan na ba nila ang Japan? Sinusubukan bang sindakin ang mga Hapon? China, bakit parang ang hilig mong manggulo? Sa dagat may harassment, sa ere may banggaan threat. Anong susunod? Sa lupa? Tanong, ginagawa ba ito ng China para subukan ang pasensya ng mga bansa? O baka naman gusto lang talaga nilang itulak ang mga bansa sa limitasyon ng diplomatikong pasensya? Mga kababayan, hindi na tayo nag-iisa sa harap ng panggigipit ng China. Nariyan ang suporta ng US, Japan at iba pang kaalyado. Pero sapat na ba ito? Ang Japan, buong tapang na humaharap sa China. Ang US, patuloy ang suporta sa ating depensa. Pero ang tanong, kailan kaya tayo magiging ganap na handa upang harapin ang mga hamong ito ng mag-isa? Mga kababayan, ang China tila hindi pa rin tumitigil sa kanilang mapangahas na aksyon sa South China Sea mula sa paggamit ng water cannons, lasers at pagramming ng mga barko ng ibang bansa. Kitang-kita ang pagiging agresibo ng Beijing. Ayon kay ADM, Stephen Kohler, commander ng US Pacific Fleet, bigo ang China na takutin ang mga katabing bansa nito tulad ng Pilipinas, Malaysia at Vietnam. Mga kababayan, tila hindi na natatakot ang mga kapitbahay natin sa China. Pero ang tanong, kailan kaya tuluyang titigil ang Beijing sa ganitong mapang-abusong taktika? At paano natin ito haharapin bilang isang bansa? Sa gitna ng tensyon, matapang na ipinapakita ng Pilipinas ang kanilang paninindigan laban sa China. Mga kababayan, hindi ba't nakakabilib na sa kabila ng pambubuli, nananatiling matatag ang ating bansa? Pero sapat na ba ang pagpapakita ng katotohanan? O kailangan na rin nating magpakita ng lakas kasabay ng suporta ng ating mga kaalyado? US, Japan, Australia, UK, France, Germany, Canada, India, New Zealand, Vietnam at European Union sama-samang kumalampag laban sa agresyon ng China. US Ambassador Mary Kay Carlson buong tapang na nagsabi, ang anumang armadong pag-atake laban sa Pilipinas, kabilang ang Coast Guard, ay sakop ng ating Mutual Defense Treaty. Hindi lang ito salita. Dagdag pa ni Carlson, joint defense exercises, maritime patrols, at investment sa modernisasyon ng militar ng Pilipinas ang kasunod. Ito na ba ang simula ng tunay na strategic deterrence ng Pilipinas sa tulong ng mga kakampi? Mga kababayan, sa gitna ng lahat ng tensyon, malinaw ang isang bagay. Ang Pilipinas ay nasa sentro ng laban para sa kalayaan at soberanya sa rehiyon. Sa kabila ng agresyon ng China, ang ating bansa ay patuloy na tumatayo bilang isang ehemplo ng tapang at paninindigan. Pero ito ang hamon, paano natin mas mapapalakas ang ating depensa at paano natin masisiguro na ang ating mga kaalyado ay mananatiling tapat sa kanilang mga pangako. Ano ang inyong opinyon? I-comment na sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para updated ka sa mga ganitong video. Maraming salamat po.